Gising na ang diwa ni Pam, ngunit hindi agad siya dumilat. Her head felt so heavy. May mabigat na bagay rin na nakadagan sa kanyang kanang dibdib. Kinapa niya yun upang alisin ngunit natigilan siya nang maramdaman niyang isa yung malaking braso. Bigla siyang napadilat. Napasinghap siya nang makitang isa nga yung kamay. At hindi lang yun ang nagpagulat sa kanya. Wala siyang kasuotan. Inalis niya ang kamay na nakapatong at bumalikwas siya ng bangon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lalaki ang kanyang katabi. Natatakpan ng unan, nayakap nito ang mukha nito. Natatakpan ng makapal na kumot ang ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Sabi niya sa sarili. She pinched her arm and felt the pain. She was not dreaming. Natulala siya. Pilit niyang inaalala ang nangyari nang nagdaang gabi. She was in a masquerade party. Aika's debut celebration. Nakita niya si Jethro na may kasayaw na ibang babae at mukhang nag-enjoy ito. Uminom siya ng alak dahil sa sama ng loob. Iniwan siya ni Aliana dahil may lalaking nagyayang makipagsayaw rito. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom nang mawala sa paningin niya si Jethro at ang babae. Sinabi niya sa sarili na hindi siya makapapayag na mapunta sa babaeng yon si Jethro. Tumayo siya mula sa kinauupuan at hinanap niya ito. Wala na siyang maalala pagkatapos. Marahas niyang tiningnan ang katabing lalaki. Sino ang lalaking ito? Lasing na lasing siya at hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng yun. Hindi siya makapaniwalang hindi nabuo ang pagkababae niya. Aatungal na sana siya ng iyak nang mapansin ang maskarang nakakalat sa sahig kasama ng mga damit. Ang maskara ni Jethro. Napabaling uli siya sa katabi. Kung ganun, si Jethro ito? Kahit papano nakadama siya ng relief. Mahal naman pala niya ang lalaking pinagbigyan niya ng sarili. Nang hindi niya sinasadya. Jethro, sambit niya. Aalisin sana niya ang unan na nakatakip sa mukha nito, ngunit nag-alala siya na baka magising niya ito. Hindi niya alam kung paano siya haharap dito pagkatapos ng namagitan sa kanila. Inalis niya ang tingin dito at pinakawalan ang nagbabadyang mga luha. Hindi ko alam kung paano nangyari to. 20 pa lang ako pero hindi na ako. Hindi pa dapat nangyari to sa akin. Kaya kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa akin. Sayot sa gusto natin, kailangan natin magpakasal. Hindi niya kailanman pinlanong pikutin ito. Wala rin siyang balak na mag-asawa ng maaga, ngunit dahil may namagitan na sa kanila, kailangan siyang pakasalan ito, kahit hindi sila magnobyo. Muli niyang tiningnan ito. Kailangan na niyang gisingin ito upang itanong kung paano nangyari ang lahat, dahil wala talaga siyang matandaan. Nang sa gayon, makaalis na siya sa bahay ng mga ito. Nakakahiya kapag nalaman ng mga magulang at kapatid nito na may namagitan sa kanila ni Jethro sa mismong bahay ng mga ito. Napatitig siya sa katawan nito. He had the most well-formed chest and abs she had ever seen. Sa kabila ng nangyari ay may naramdaman siyang munting kilig. Tumako ang mga mata niya sa parteng natatakpan ng kumot at napasinghap siya dahil parang may umuumbok doon. Muntik na siyang mapatalon paalis ng kama na kumilos ito. Naalis ang unan na tumatabing sa mukha nito at nahantad sa paningin niya mukha nito. Tila humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan nang matantong hindi si Jethro ang lalaking katabi niya. Hindi siya nakakilos na parang na-stroke. Daig pa niya ang nakita si Sadako na lumabas mula sa TV. Umungol ito, gumalaw-galaw at ipinilig-pilig nito ang ulo. He winced and rubbed his eyes. Nagmulat na ng mga mata at tila na bigla nang makita siya. Kumunot ang noon nito. Siya naman nanatiling nakanganga na nanlalaki ang mga mata sa pagkasindak. How did she end up in bed with Sander Ocampo? Mula pa lang nung una niyang nakaengkwentro ito, wala na itong idinulot sa kanya kundi disgrasya. Hindi niya malilimutan kung paano nito sinira ang siyansa niyang mapalapit kay Jethro. Nang umeksena ito, nangyayaan siya ni Jethro sa klinik nung natamaan siya ng bola sa mukha. Ayaw nitong bitiwan ang kamay niya kahit pilit siyang nagpupumiglas habang patungo sila sa klinik ng araw na yon. Ang ikalawang engkwentro nila, nung nabangga siya nito sa kantin habang may dala siyang tray ng pagkain at tumapon sa kanya ang pagkain niya.
Ang ikatlo, nung magkasalubong sila sa hagdanan. Pababa siya noon at paakyat naman ito. Nang pumunta siya sa kanan upang iwasan ito, humarang ito. Nang gumawi siya sa kaliwa, humarang din ito. Ang sabi nito, hindi raw nito sinasadya na harangan ang dinaraanan niya. Dahil sa matinding inis dito, hindi niya napansin ang hinahakbangan niya. Muntik na siyang mahulog sa hagdan kung hindi lang siya nahawakan nito. Nakakainis ito dahil sa kabila ng mga disgrasyang itinidulot nito sa kanya, nakukuha pa nitong ngumisi na tila baliwala rito ang galit niya. Bumalikwas ito. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginawa mo sa akin? Iginala nito ang paningin sa paligid. Pagkatapos, pumikit at sinapo ang ulo. You're the woman I made love with last night? Tanong nito nang dumilat. She wins. She wanted to cry. Ikaw, pinagsamantalahan mo ako. Dinampot niya ang unan at pinaghampas ito. Teka, hindi kita pinagsamantalahan. Natigil siya sa paghampas dito nang makita niyang nakatingin ito sa gawi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang wala nang nakatakip sa pangitas niya. Mabilis niyang binitiwan ang unan at tinakpan ng kumot ang nahantad. Loko. Pinagsamantalahan mo ko. Pamela, hindi kita pinwersa. I didn't even know it was you. Anong pinagsasabi mo? You came to me and told me you love me and then you kissed me. Ginawa niya yun? Umiling-iling siya. Hindi siya makapaniwala. Sinungaling ka. Hindi ko gagawin ng bagay na yun. I swear, I'm telling the truth. Nakamaskara ka kaya hindi ko alam na ikaw ang babaeng yun. Were you wearing that mask? Yes. Pareho kayo ni Jethro ng suot na mask? No. Nagkapalit kami ng mask somewhere along the party. Wait. Napagkamala mo ba ako si Jethro kagabi? Siya talaga ang target mong akitin kagabi? Hindi siya nakakibo. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi mo ba naalala? I was drunk. Wala akong maalala sa nangyari. Wala kang maalala sa mga ginawa mo? Bakit? Ano bang ginawa ko? Don't tell me I drag you inside this room and ask you to make love with me. I drag you inside this room. Ikaw? Mapagsamantala. And you asked me to make love to you. Natahimik siya. Ginawa nga ba niya yun habang lasing siya at iniisip niyang si Jethro ito? Sinungaling. You're just bluffing. That's the truth, Pamela. It wasn't really my intention to bring you here. Tell you what, I don't usually make love to women with a known identity. I was also drunk last night. I always out of control whenever I'm drunk. I was also drunk. Hindi ko nga alam ang mga sinabit ginawa ko. Ganun naman pala, pareho lang tayong wala sa mga sarili nating kagabi. Kaya wala dapat sisin sa nangyari. Sumiksik siya sa headboard ng kama at niyakap ang kanyang mga binti. Hindi na niya napigilang umiyak. Pam, I hate you! She yelled at him, crying. Nadisgrasya na naman siya dahil sa lalaking ito. Okay lang sana kung tinamaan na lang uli siya ng bola nito sa mukha. Pero higit pa rin ang nangyari sa kanya. Ibinalot niya ang sarili sa kumot pagkatapos bumaba siya sa kama at dinampot ang mga saplot. Hindi na niya hihintayin pang mag-sorry ito dahil kahit maging sincere man ito sa paghingi nito ng apology, hindi na yun mababago ang nangyari. Hindi na maibabalik pa ang nawala sa kanya. Mabagal ang pagnguya ni Xander sa clubhouse sandwich. Nasa school cafeteria siya at mag-isang nagmimerienda. Busy siya sa pag-isip sa nangyari noong Sabado ng gabi sa party ni Aika. Nakainom man siya ay natatandaan niya ang mahahalagang bahagi ng pangyayari ng gabing yun sa pagitan nila ni Pamela. Isinandal niya ang likod ni Pamela sa dingding at pinaglandas ang kamay. She was so sweet and she wanted to do more. But he knew it was not right. They did it right there and then. We must stop this. Hanggang kaya ko pang pigilan ng sarili ko, he said. No, don't stop. Are you sure, baby? Yes. This is crazy. I can't even see your face. I don't even know who you are. Stop talking and just kiss me. And they continued kissing until they reached the bed. That night was wonderful. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang namagitan sa kanila na parabang yun ang unang pagkakataong nakipagnig siya sa isang babae.
para hindi niya yun makalimot-limutan. Alam niyang disenteng babae si Pamela. She was innocent when he took her. Kaya naman hindi niya maiwasang makadama ng guilt kahit papano. Nang umiyak to, bigla ay tila hindi niya alam ang gagawin at sasabihin. Nakita niyang pumasok sa pinto ng cafeteria si Pamela. Mag-isa lang ito, hindi nito kasama ang kaibigan nitong si Aliana. Napahinto to nang makita siyang nakatingin dito. Tumigas ang anyo nito at tumalim ang mga mata. Inirapan siya nito at pumihit na palabas. Tumayo siya para sundan ito. Ilang araw na itong umiiwas sa kanya. Sa tingin niya, kailangan nila mag-usap. Pamela! Tawag ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran niya. Pamela, let's talk. Sabi ni Xander. Leave me alone. Mariing sabi niya. 4 na araw na ang nakalilipas mulang nang may maganap sa pagitan nila. 4 na araw na rin siyang nagsisintir. At iniiyakan ang nangyari sa kanila. She had always dreamed of her first time to be wonderful. Ngunit naiwala niya ang pagkababae niya sa parang hindi niya naisip kahit kailan. Naalala pa niya kung paano siya maingat na lumabas ng mansyon ng mga Avelino. Paglabas niya sa guest room, tuloy-tuloy siyang naglakad ng buong ingat sa hallway. Natakot siyang makita siya ni Aika o kahit na ni Jethro. Mabuti na lang at mukhang tulog pa ang mga ito. Marahil dahil sa puyat sa party. Sa ibaba ng bahay, kinabahan siya nang may makasalubong siyang katulong. Ngumiti ito at tinalok pa siya ng almusal. Nalaman niya mula rito na hindi lang pala sina Xander ang bisitang natulog sa bahay. May iba pa palang bisitang umukupa ng guest rooms. She felt relieved. Kung nagkataong nalaman ni Jethro na may namagitan sa kanila ni Xander sa mismong bahay nito ay baka gustuhin niyang magpatiwakal sa sobrang kahihiyan. Hindi dapat malaman ni Jethro ang nangyari. And with that, kailangan nga siguro nilang mag-usap ni Xander. Magkagrupo ang mga ito sa soccer varsity team. Baka masabi ni Xander kay Jethro ang tungkol sa namagitan sa kanila. Come on, we need to talk. Okay, don't touch me. I've done more than just touching you, Pamela. So there's no need to fuss over a simple touch. Loko ka talaga. Tumingin siya sa paligid, mabuti na lang mukhang walang nakarinig sa sinabi nito. Hinila uli siya nito. Hindi na siya nagtangkang pumiglas dahil baka kung anong isipin ng mga taong nadaraanan nila. Sumama siya ng mapayapa rito. Dinala siya nito sa likod ng isang gusali. Isinandal siya nito sa pader at tumayo ito sa harap niya. He looked and acted smugly. Hindi man lang ba ito na guilty sa nangyari? Alam niyang aware ito na wala pa siyang karanasan nang makuha siya nito. The only reason I allowed you to talk to me is because I need to ask you something. Gusto kong ilihim mo ang nangyari. Ayoko may makaalam nito. Lalo na si Jethro, naiintindihan mo ba? Nailang siya sa klase ng titig nito ngunit hindi niya ipinahalata rito. Don't worry, I don't kiss and tell. Good, kalimutan na lang natin ang nangyari. It was an accident. Huwag na tayong magpansinan. Huwag na tayong mag-uusap. Magturingan tayong hindi magkakilala. I can't do that. Hindi ko pwedeng kalimutan na lang ang nangyari. Anong sabi mo? I was your first. And I feel responsible for what happened. You do? Sarkastikong tanong niya. Pananagutan ko ang nangyari. Kaya magmula ngayon, girlfriend na kita. Ha? We're officially lovers now. She snorted in disbelief. And what made you think na gusto kitang maging boyfriend? Hoy lalaki, hindi porke maraming babae ang nagkakandara pa sa'yo. Gusto na rin kita maging boyfriend. Hindi kita type. Dahil kay Jethro ka may gusto, ganun ba? Hindi siya nakakibo. Alam nito na may gusto siya kay Jethro. Siya ang dapat na nakasama mo na gabing yon, right? Inakala mong ako siya. Dahil suot ko ang maskara niya. Kaya ka lumapit sa akin at sinabihan ako ng I love you. Oh yeah, I remember you called me his name. It was all a mistake. It was an accident. Kaya please, tapusin natin ang usapang to. At wag na wag mo na akong lalapitan kahit kailan. Jethro doesn't like you. Alam ko kung sino ang gusto niya. Sino? Isa sa mga cheerleaders ng pep squad. Sino doon? Anong pangalan? Brotherhood Secret. Hindi lang pala ang babaeng nakakasayaw ni Jethro sa party ang karibal niya. Pati pala ang isa sa cheerleader ng SAU. Wala na ba talaga siyang pag-asa rito? Don't waste your time trying to get his attention because you're not going to win it.
Thanks for the encouragement, ha? Sarkastikong sabi niya. You only have two options, Pamela. It's either you go and make yourself look like a fool, trying to get Jetro's attention, and gain nothing in the end, or hook up with me. I'd rather go and make myself look like a fool than hook up with a man like you. Nakaangat ang sangkilay na ganti niya rito. Imbis na mainsulto ito ay ngumisi ito. Hindi siya sigurado kung seryoso ito sa pag-alok ng sarili upang maging nobyo niya, out of responsibility. Isa lang ang sigurado niya, nungka natatanggapin niya ang alok nito. Ano ngayon kung gwapo ito? Ano ngayon kung maganda ang katawan nito at tinitilaan ito ng mga kababaihan? At marahil, maraming mga babae ang nagkukumahog na makasama ito sa kama. Ano ngayon kung campus heartthrob ito at malamang na kainggitan siya ng maraming babae sa school kapag naging nobyo niya ito? She was a romantic person. Hindi siya ang tipo na naaakit sa physical traits at kasikatan ng isang lalaki. Hindi ang tipo ni Xander ang magiging mabuting boyfriend. Besides, she hated him. Habang buhay niyang sisisihin ito sa pagkawala sa kanya ng isang bagay na napakahalaga para sa isang babaeng tulad niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Pamela ng paglabas niya ng classroom ay nakita niya si Xander na nakatayo sa corridor. Ngumiti ito pagkakita sa kanya. At kinawayan siya. Nagtinginan sa kanya ang mga kaklase niyang babae na nagkukumpulan sa corridor. Alam niyang nagkumpulan ang mga ito roon dahil kay Xander. Pamela, don't tell me ikaw ang sadya ni Xander dito. Pabulong na tanong ni Aliana sa kanya. Walang alam ang kaibigan niya sa nangyari sa kanya sa party. Ang sabi niya rito, umuwi na siya, kaya siya bigla nawala ng gabing yun. Pinagalitan pa nga siya nito dahil nag-alala raw ito sa kanya. Ewan ko sa lalaking yan. Siguradong disgrasya na naman abutin ko sa lalaking yan. Babaliwalain sana niya ang presensya ni Xander ngunit tinawag siya nito. Wala siyang nagawa kundi hintayin ang paglapit nito. Ano kailangan mo? Come on. Bibigla sana siya ngunit naisip niyang baka kapag ginawa niya yun, pagmulan pa ng usapan ng mga kaklase niya. Kaya sumunod na lang siya. Akmang susunod si Aliana nang senyasan niya ito para pigilan sa pagsunod. Ayaw niyang marinig nito ang sasabihin sa kanya ni Xander. Saan mo ba ako dadalhin? May papakita ko sa'yo. Ano? You will be interested. Huminto sila sa isang party ng corridor na patungo sa library. Sa di kalayuan, nakita niya si Jetro na may kausap na babae. Jetro was smiling at the woman. Nangingislap ang mga mata ng lalaki. That's the woman I was talking about. Wait a minute. I know that woman. Siya yung girlfriend ng team captain ng basketball team. Diba? Yeah. Her name is Gemma. Kahit paano ay nakaramdam siya ng relief. May boyfriend naman pala eh. Hindi naman siguro iiwan ng babaeng yun ang boyfriend niya. Paano ka nakakasiguro? Paano kung iwan ni Gemma ang boyfriend niya para kay Jetro? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro siya nanunulot ng GF ng may GF. What if I tell you that Jetro is actually pursuing Gemma? Even if he knew she's taken. Hindi ganyang klaseng lalaki si Jetro. Sino bang mas close kay Jetro? Ako o ikaw? Excuse me, hindi kayo close friends. Teammates lang kayo. At least, mas malapit kami kaysa sa inyong dalawa. Nakakasama ko siya almost everyday. Hindi man kami best buddies. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Huwag mo nga siyang sisiraan sa akin. Hindi ko siya sinisiraan, I swear. I'm telling the truth. Narinig ko sila ni Jiro na nag-uusap. Jetro said, and I quote, I will do everything to convince Gemma to leave her boyfriend. Unquote, mukhang type na type talaga niya si Gemma. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto mo bang tulungan kitang mag-imbestiga? Para mapatunayan ko sa'yo nagsasabi ako ng tingnan mo kung paano tingnan ni Jetro si Gemma. Halata naman siguro na type talaga niya si Gemma. Akin ka na lang kasi. Marahas ang ginawa niyang pagbaling dito. Muntik nang maglapat ang mga labi nila. Tumingin to sa mga mata niya at pagkatapos bumaba ang mga labi niya. Sa paningin nito. Napatras siya ng konti. Amusement was written all over his face. Bakit pa gusto mo ako maging girlfriend? Mahal mo ba ako? Hindi ito sumagot. Mukhang hindi nito inaasahan ang tanong niya. Hindi mo ako mahal. Alam kong hindi mo ako seseryosohin tulad ng ibang naging girlfriends mo. Kaya kung pwede lang, hayaan mo na ako. Kung ano man yung nangyari sa atin, kalimutan na lang natin pareho. It was an accident.
Ikaw pa lang ang babaeng tumanggi sa akin. Well, I'm flattered. Sinamangutan niya ito. Ang yabang mo talaga. Kung magiging tayo, you and me, would be a total disaster. Siguro, natigil siya sa pagsasalita nang bigla na lang siyang hapitin ito. Aghagkan sa mga labi. Nang maisip na nasa loob sila ng eskwelahan, napatingin siya sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Jethro na nakatayo malapit sa kanila. Nakita nito nang hagkan siya ni Xander. Oops, sorry. I didn't intend to stand here and watch. Sabi ni Jethro. Nang makabawi, nais sana niyang habulin ito at magpaliwanag na wala silang relasyon ni Xander. Pero bigla rin niyang naisip na baka magmukha lang siyang kawawa kapag ginawa niya yon. Hinarap niya si Xander. Mukhang hinalikan lang siya nito para ipakita kay Jethro at tuluyan na siyang mawala ng pag-asa sa huli. He must have found it fun seeing her helpless. Sigurado ay tuwang-tuwa ito sa sitwasyon niya. Masaya ka na? You totally ruined my chance with him. I didn't ruin anything because you didn't have a chance with him to begin with. Ang sama mo talaga. At sa ginawa mo, lalo na kita kaiinisan. Huwag na huwag kang makakalapit sa akin kahit kailan. Galit na sabi niya. He was smiling like he did not do anything annoying. Kasasabi ko lang na huwag kang lalapit sa akin. Sa sobrang inis at frustration ay napaiyak siya. Nang tingnan niya ito ay nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Tila bigla itong na-guilty. Sorry na. Please leave me alone. Hindi kita mapapatawad. Do me a favor by pretending we do not know each other. Ayoko nang makita ka pa kahit kailan. Ipinagpatuloy niya ang paglayo. Hindi na ito sumunod pa sa kanya. Magkakaroon pa kaya ng tsansa? Kina Pamela at Jethro? Or kina Pamela at Xander?